Anak, pasensya ka na talaga ha. Kung yan lang muna ang may bibigay ko sa'yo. Wala talaga akong ibang pera eh. Kung hindi yung barya lang na yan. Naku nay, okay lang po ito. At sa katunayan nga ako niyan ay malaki na ho ito eh. Basta anak, pangako, kapag nakaluwag-luwag na ang nanay sa pagtitinda, ay dadagdagan ko pa yan. Okay lang po nay, naiintindihan ko naman po ang kalagayan natin eh. Nay, meron po akong naisip. Wika ni Carlos sa kanyang ina. Ano yun anak? Nay, naisip ko lang po kasi na kung ano po kung gumawa po tayo ng iba pong paninda bukod po sa inaangkat yung mga laruan sa kumarin yung si Aling Berta. Napansin ko po kasi na si Aling Carmen ay dati nagtitinda lang po sila ng palamig sa harapan ng school namin eh. Pero ngayon po ay may sarili na po silang pwesto at nakapagpagawa na po sila ng bahay. Kwento ni Carlos sa kanyang ina. Carlo anak, mukhang malabo ata yung iniisip mo. Alam mo naman na wala akong kahilig-hilig sa pagluluto, hindi ba? Sa pa anak, paano kapag hindi naubos ang pagkain na gagawin natin? Eh di masasayang lang. Tapos lugi pa tayo kaagad doon anak. Nay, lugi po kaagad? Hindi pa nga po natin sinusubukan eh. Eh sumuko ka na kaagad. Dismayadong tugon ni Carlos sa kanyang ina. Anak, hindi naman sa ganun. Natatakot lang talaga akong malugi tayo. Okay na ako sa pag-aangkat-angkat ng mga laruan kay Maring Berta. At least dito kahit hindi maubos ka agad, hindi naman masisira at hindi tayo malulugi. Sa kung ano ang nabenta ko, yun lang ang babayaran ko. Wala na akong iisipin pang iba anak. Paliwanag ni Aling Mercy sa kanyang ina. Napabuntong hininga na lamang si Carlos sa tinurang iyon ng kanyang ina. Simulat sa pulkas ay mahina na talaga ang loob nito pagdating sa pagnenegosyo. Palibasa hindi rin kasi nito hilig ang pagluluto. Eh anak kung sakali, ano ba ang naisip mong itinda? Usisa ni Aling Mercy nang mapansin ang dismayadong mukha ng kanyang anak. Nay gusto ko po sanang gumawa ng leche plan. Napansin ko po kasi na halos lahat ng kapitbahay natin dito ay puro kakaninang itinitinda. Yung leche plan po nay ay wala naman pong gumagawa nun eh. Saka hindi po nila tayo magagaya. Kasi po sarili ko pong recipe ang gagamitin ko. Paliwanag ni Carlo na tila nangangarap ng gising. Mukhang maganda nga yung naisip mo anak. Pero sa mahal ng bilihin ngayon, tingin mo ay may bibili niyang sinasabi mo? Tanong ni Aling Mercy sa anak. Naku nay, ayun na naman po kayo eh. Napaka-negatibo niyo naman po. Kaya nga po natin susubukan eh. Malay niyo po ay pumatok itong nasa isip ko. Eh di instant yaman na po tayo nay. Saka nay, nararamdaman ko po na dito po tayo aangat sa buhay. Determinadong sabi ni Carlos sa kanyang ina. Carlo, nahihibang ka na ba? Nirap nga ay wala tayo eh. Eh paano ka gagawa ng leche plan niyang sinasabi mo? Nay, pag gusto po ay maraming paraan. Naisip ko po na kausapin na lamang po muna si Aling Berta na makilagay muna tayo pansamantala ng paninda natin sa rep niya. Tapos ay magbayad na lamang po tayo ng makukonsumo natin sa kuryente. Habang nagsisimula pa lamang po tayo, Nay. Suwestyon ni Carlos sa kanyang ina. Diyos ko, bata ka. Kung ano-ano yung naiisip mo. Imbes na pagbutihan mo na lamang yung pag-aaral mo nang sa gayon kapag nakapagtapos ka makahanap ka ng maayos na trabaho. Hindi ang paggawa-gawa ng leche plan na sinasabi mo. Hindi mo nga sigurado kung papatok pa yan eh. Naiinis na saad ni Aling Mercy. Nay, magsasalita pa sana si Carlo nang putulin na ito ng kanyang ina. Ay naku Carlo, tigil-tigilan mo na nga yung binabalak mo na yan. Sinasabi ko sa'yo, ayusin mo na lang ang pag-aaral mo. Dahil doon ay siguradong asenso ka anak. Isa pa anak, yan lang ang yaman na may papamana namin sa'yo ng tatay mo. Yaman na hindi makukuha ninyo man sa'yo. Ulit pa ng kanyang ina. Nay, marami pong nakapagtapos ng pag-aaral na hindi po asensado sa buhay. Katwiran ni Carlos sa kanyang ina. Yun na nga ang sinasabi ko sa'yo anak. Sila nga ay nakapagtapos na ng pag-aaral pero hindi pa rin umasenso sa buhay. Papaano pa kaya ang mga hindi nakapagtapos na katulad ko? Kaya kung ako sa'yo anak, ay mag-focus ka na lang sa pag-aaral mo. Kung iniisip mo yung mga bayarin sa eskwelahan, kami na ng tatay mo ang bahala doon. Basta't mag-aral ka lang ng mabuti. Wika pa ni Aling Mercy. Hey nako, sayang naman. Kakamot-kamot ang ulong na pabuntong hininga na lamang si Carlos sa kanyang ina. O siya,
Ako'y aalis na. Tinanghali na ako sa diskusyon nating dalawa eh. Kailangan ko pang ibenta itong mga laruan na inangkat ko kay Maring Berta. Nang sa gayon ay makuha ko na ang komisyon ko. Paliwanag ni Aling Mercy. Sige po, Nay. Mag-ingat po kayo ha. Paalam ni Carlo sa kanyang ina. Nang makalis na si Aling Mercy, ay dali-daling tinungo ni Carlo ang tirahan ni Aling Berta. Tao po. Tao po. Katok-tawag niya sa matandang babae. Ay, sandali lang. Tugon naman ng matanda na nasa loob. Saglit na nag-antay ang binatilyo sa labas ng bahay. Maya-maya pa, ay pinagbuksan na siya ni Aling Berta. O Carlo, anong ginagawa mo rito? Tanong nito habang palinga-linga sa paligid na tila pa may hinahanap. Ay, Aling Berta, makikiusap po sana ako sa iyo na kung po pwede po ay makiram sa inyo na kahit 500 piso lang po. Panimula ni Carlo. Ano? 500 piso? Gulat na usal ni Aling Berta. Ano naman ang gagawin mo sa 500 bata ka ha? Siguro ay inutusan ka ng nanay mo para mangutang sa akin no? Nako yan talagang si Maring Mercy. Naku Aling Berta, hindi po. Hindi nga po alam ni nanay na pumunta po ako dito sa bahay niyo eh. Tanggi ni Carlos sinabi ng matanda. Kung ganun, kung hindi si Maring Mercy ang nagpapunta sa iyo, sino ang nagpapunta sa iyo rito? At isa pa, anong gagawin mo sa 500 piso, Aber? Mataray na tanong ni Aling Berta kay Carlo. Ipangpupuhunan ko lang po sana, Aling Berta, sa sisimulan ko pong maliit na negosyo. Tugon ng binatilyo sa Ali. Ano ka mo, negosyo? Anong negosyo naman yung itatayo mo, Aber? Tanong muli ng matanda. Leche plan po, Aling Berta. Napansin ko po kasi na wala pong gumagawa at nagtitinda nun dito sa lugar natin eh. Kaya yun po ang naisip kong gawin tapos ibebenta ko rin po sa school namin. Kwento pa ni Carlo. Leche plan ba ka mo? Sino naman ang gagawa nun? Ang nanay mo naman ay walang alam sa pagluluto yon. Kaya nga kontento na lamang yun sa pag-aangkat-angkat sa akin ng mga laruan eh. Dagdag pa ni Aling Berta. Ako po Aling Berta, ako po ang gagawa. Kaya lang po may isa po sana akong pakiusap sa inyo. Kung pwede po sana habang wala pa po akong mga customer at suki, pwede po bang pansamantalang makilagay sa rep nyo ng mga gagawin ko pong leche plan? Babayaran ko na lang po yung mga gamit kong kuryente, Aling Berta. Wika ni Carlo. Naantig naman ang damdamin ng matandang si Aling Berta, kung kaya't agad siyang nagwika ng, Alam mo Carlo, bilib ako sa iyong bata ka. Pero mo ay naisip mo pa yan? Sa tingin ko balang araw, yung ganyang kaisipan mo ay malayo ang mararating mo. Eto yung hinihiram mo na 500. Bumili ka na ng mga kailangan mo at dalhin mo dito sa bahay. Dito na tayo gumawa. Mahirap naman yung hahakutin mo pa yung mga leche plan mula sa bahay nyo papunta rito sa bahay namin, hindi ba? Mamaya ay madurog pa yan. Umpisa pa lang ay lugi ka na kagad kapag nagkataon. Saka yung sinasabi mong makikilagay ka sa rep ko, wag mo nang isipin yon. Tulong ko na sa iyo yon, iho ha? Basta ipagpatuloy mo lamang yung ganyang mindset mo, iho. Malayo ang mararating mo balang araw. Mahabang litanya ng matanda. Naku, maraming salamat po, Aling Berta. Tuwang-tuwang wika ni Carlo. Sige po, mamimili na po muna ako ng mga kailangan ko para makagawa na po tayo. Paalam niya sa matanda. Agad ngang tinungo ni Carlo ang palengke at doon ay namili siya ng kanyang mga kakailanganin para sa gagawing leche flan. At pagkatapos noon ay kaagad na rin siyang bumalik sa bahay nila Aling Berta upang simulan ng pagluluto. Makalipas ang ilang oras ay natapos na nga ang dalawa. Wow, natutuwa talaga ako, Carlo. Hindi ko akalain na marami tayong magagawa sa halagang 500 piso lamang. Diyos ko, pag naubos itong lahat ay paniguradong halos kalahati ang may babalik sa iyong pera. Tuwang-tuwang saad ng matandang babae. Pero teka, sigurado ko bang mapapaubos mo ang lahat ng mga yan? Biglang may paalalang tanong muli ni Aling Berta. Ay, opo, sana po ay maubos po ang lahat ng ito. Pero Aling Berta, kapag hindi naman po naubos itong mga ginawa natin, ay pwede naman po itong ilagay sa rep para po hindi po masira. Nakangiting sagot naman ni Carlos sa matanda. Ay, tama ka naman, iho. Kaya lang lagi mong isipin na kailangang paubos ang lahat ng paninda mo araw-araw ha. Nang sa gayon ay makagawa ka ulit kinabukasan. Ganyan ang mindset ng isang negosyante, iho.
Payo ng matanda sa kanya. Maraming salamat po, Aling Berta. Tatandaan ko po ang lahat ng mga payo niyo sa akin. Tugon naman ng binatilyo. O siya ay umuwi ka na at baka hinahanap ka na ng nanay mo. Agahan mo na lang ang pagpunta mo bukas dito sa bahay ha. Para naman makuha mo ang mga paninda mong leche flan at maubos ka agad. Utos ng matanda sa kanya. Sige po, Aling Berta. Maraming salamat po ulit. Yun lang at kagad nang umuwi si Carlo sa kanilang bahay. Kinabukasan ay maaga nga siyang gumising upang maganda para sa kanyang pagpasok sa eskwelahan. Kahit pa ang klase niya ay alas 12 pa ng tanghali, ay mas minabuti niyang pumasok ng maaga upang makapagsimula ng magtinda ng kanyang ginawang leche flan. Nang matapos makaligo at makapagbihis, ay agad nang kinuha ni Carlo ang icebox at tumungo sa bahay nila Aling Berta upang kuhanin ang kanyang mga paninda. Habang naglalakad patungo sa kanyang eskwelahan, inilalako niya ang daladala niyang mga paninda. Leche flan po kayo dyan. Bagong gawa po ito. Sigaw ni Carlo na siya namang naririnig ng kanilang mga kapitbahay na noon ay kakatapos lamang ihatid ang kanilang mga anak sa paaralan. Hoy Carlo, ano ba yung bitbit mo? Usisa ni Aling Rose sa kanya. Leche flan po, Aling Rose. Sagot naman niya. Ano? Leche flan? Teka, masarap ba yan? Baka binubola mo lang ako ha? Tanong muli ng Aling. Naku, hindi po kita binubola, Aling Rose. Bakit hindi niyo po subukan para malaman niyo po na nagsasabi po ako ng totoo? Suwestyon ni Carlo sa babae. Okay, sige. Magkano ba ang isa? Tanong muli nito. 60 pesos lang po. Sagot naman niya. Okay, sige. Bigyan mo muna ako ng isa at kapag masarap, ay kukuha ako ng 2 para sa mga anak ko. Wika ng babae kay Carlo. Agad namang rumihistro ang malawak ng ngiti sa mga labi ng binatilyo dahil sa wakas ay may buhay na mano na sa kanyang paninda. Kagad naman itong tinikman ng Gina. Wow! Oo nga Carlo, napakasarap naman ito. Napakamalinamnam ng paninda mong leche flan. Sige, bigyan mo pa ako ng 2. Wika ng babae. Saan mo ito inaangkat? Ang sarap ng pagkakagawa eh. Dagdag pa ng madaldal ng babae. Naku Aling Rose, hindi ko po yun inaangkat. Sarili ko pong gawa yan. Nakangiting tugon ni Carlo sa babae. Napakunot noon naman ang Gina sa tinurang iyon ni Carlo. Gawa mo to? Ikaw ang nagluto nito? Hindi makapaniwalang paulit-ulit na tanong ni Aling Rose. Opo Aling Rose, ako po talaga ang gumawa niyan. Salamat po sa pagpili sa akin ha. Buena mano po kayo. Nakangiting wika ni Carlo sa babae. Ay walang anuman yun. Hayaan mo, ire-recommenda ko ito sa mga kumari ko sa lugar natin para malaman nilang may masarap na leche flan sa ating lugar. Saad ng Ali sa kanya. Naku maraming salamat po Aling Rose. Malaking tulong po yun sa akin. Sige po, mauna na po ako ha. Iaalok ko po kasi muna itong mga natitirang leche flan sa school namin eh. Paalam ni Carlo at tinungo na nga ang kanyang eskwelahan. Leche flan po kayo dyan. Sigaw ni Carlo. Hoy Carlo, ano ba yung dala-dala mo? Usisa ni Brian, ang numero 1 pulis sa kanilang paaralan. Leche flan to, Brian. Bibili ka ba? Bili ka na. Alok niya rito. Wow, hindi ako na-inform ha. Nauso na pala ang icebox na bag ngayon. Tumatawang wika ni Jonathan kay Carlo. Sira, hindi yan bag. Lagayan niya ng leche flan na paninda ni Carlo. Icebox ang tawag yan. Sabat naman ni Dan, na bagamat kaibigan ng grupo nila Brian na kilalang pulis sa eskwelahan nila, ay hindi naman ito nakikisali sa pambubuli ng mga ito. Nakikisama lang ito para hindi siya bulihin. Leche flan pala ang tawag dyan. Saang maruming pagawaan mo naman nakuha yan ha, Carlo? Tanong ni Raul. Anong maruming sinasabi mo dyan, Raul? Malinis tong gawa ko na leche flan, no? Katwiran naman ni Carlo na malapit ng mapikon sa mga kausap. Hoy Carlo, wag nga kami. Alam naming inaangkat mo lang rin yan tulad ng ginagawa ng nanay mo, na umaangkat lang rin ng mga panindang laruan kila Aling Berta. Pang-asar pa ni Jonathan. Paanong hindi aangkat hindi naman marunong magluto ang nanay niyan? Isa pa, kung kayo ang gumagawa niyan, mas lalong hindi kami bibil sa inyo. Ang dumi-dumi kaya ng lugar nyo. Pang-asar pa ni Brian. Ano bang problema nyo sa akin ha? Bakit pati nanay ko dinadamay nyo rito?
Hindi ko naman kayo inaano dyan Galit na sabi ni Carlo sa mga kaklase. Aba, tumatapang ka na Carlo Saan ka ba kumukuha ng lakas ng loob para bulyawan kami Bakit? Kaya mo na ba ang buto mo? Pakikipagbasagan ka na ba ng mukha sa amin? Hasik ng sigang bata na si Brian. Wala naman akong ginagawang masama sa inyo, Brian. Bakit ba ang init-init ng dugo niyo sa akin? Nanginginig na tanong ni Carlos sa mga ito. Yun nga wala kang ginagawa, kaya naiirita kami sa'yo. Nakakainis yung pagmumukha mo. Sa tuwing nakikita ka namin, ay nasisira ang araw namin. Kaya kung pwede lang, ay huwag kang harang-harang sa dinaraanan namin Kung ayaw mong pati ang maruming mong leche plan, ay sumambulat kasama mo. Alis na. Baka magdilim pa ang paningin ko sa'yo at hindi kita matandya. Sabi pa ng batang mayabang na si Brian. Lulugulugong naglakad na lamang papalayo sa grupo ng mga puli itong si Carlo. Kahit masakit ang mga binitawang salita sa kanya ng mga ito, ay hindi niya na lamang iyon inintindi pa. Nag-focus na lamang siya sa pagtitinda ng kanyang ginawang leche flan. Sa isip-isip niya, ay kailangan mapaubos niya ito habang hindi pa nagsisimula ang kanilang klase. Samantala, hindi naman siya nabigo. Napaubos nga niya ang kanyang mga paninda at may mga nagpa-reserve pa para sa kanyang susunod na paggawa. Unti-unting nakilala ang gawang leche flan ni Carlo. Kaya naman halos araw-araw ay wala siya sa kanilang bahay at ginagabi na ito kung umuwi. Dahilan upang kumprontahin siya ng kanyang inang si Aling Mercy. Nay, gulat na sampit ni Carlo nang makita niya ang kanyang ina na matimtim na nag-aabang sa kanyang pagdating. Nakahalukip-kip ang dalawang braso nito na tila ba'y galit ito. Mano po, Nay? Wika ni Carlo sa kanyang ina. Aba Carlo, napapansin ko na araw-araw ay ginagabi ka na ata sa pag-uwi mo Saan ka ba nagpupupuntang bata ka Hindi na kita naaabutan dito sa umaga dahil maaga pa lamang ay umalis ka na. Sa gabi naman, halos tulog na kaming lahat wala ka pa. Tulad ngayon, hinabi ka na naman. Ano bang pinagagagawa mo sa buhay mo Singal ni Aling Mercy sa kanyang anak. Nay, ito po Sabay kuha ni Carlos sa kamay ng kanyang ina at iniabot ang perang nakasobre. O ano naman ito? Takang tanong ng naiinis na nanay na si Aling Mercy. Laking gulat na lamang ng ginang nang ito'y kanyang binuksan. 5,000 piso pala ang laman nun. Diyos kong bata ka, saan galing ito Baka kung ano-ano ang racket na ginagawa mo Dire-diretsong salita ng nanay ni Carlo. Naku Nay, hindi po. Mali po kayo nang iniisip sa akin. Galing po yan sa malinis na paraan. Sad ni Carlo sa kanyang ina. Nay, naalala niyo po ba yung sinasabi ko po sa inyo na gusto ko pong magtinda ng leche flan? Ayun na po yun Nay. Kaya po ako ginagabi ng pag-uwi kasi po ay pumupunta pa po ako kila Aling Berta para po doon gumawa ng leche flan pagkagaling ko po sa eskwelahan. Sa umaga naman po Nay, kaya po ako maagang umaalis kasi inaalok ko po yung mga paninda ko sa school namin. Marami na nga po akong suki ng mga teachers Sa totoo lang po Nay, ay bawal po talagang magtinda sa school namin. Kaya lang pinakusapan ko na lamang po ang principal namin. Na kung po pwede, ay pagbigyan niya po akong ipakilala ang gawa ko pong leche flan Nay. Kaya yun po, marami po akong gawa palagi. Kasi po halos araw-araw po ay may umorder po sa akin. Mahabang kwento ni Carlos sa kanyang ina. Maluha-luha naman si Aling Mercy sa tinura ng kanyang anak. Hindi niya akalain na determinado pala talaga ito sa kanyang naisip na negosyo. Anak, pasensya ka na kung pinag-isipan kita ng masama Akala ko kasi napapabarkada ka na Alam mo naman na gustong-gusto namin ng tatay mo na makapagtapos ka ng pag-aaral. Hayaan mo anak, itong binigay mo sa akin na pera ay dadagdagan ko ito para makabili tayo ng maliit na rep para hindi ka na kila Aling Berta nakikigawa at nakikilagay ng mga gawa mong leche flan. Maluwalo ang wika ni Aling Mercy sa kanyang anak si Carlo. Talaga po, Nay? Naku, Nay, maraming salamat po sa suporta. Malaking bagay po ang naisip nyo. Masayang napayakap si Carlo sa kanyang ina. Basta anak, huwag mo pa rin papabayaan ang pag-aaral mo Opo, Nay, pangako po. Magtatapos po ako kasabay ng pag-unlad natin. Tugon ni Carlos sa kanyang ina. Hindi nga naglaon, ay unti-unting nakilala ang leche flan ni Carlo. Kasabay ng kanyang patuloy na pag-aaral, hanggang sa siya ay maging kolehiyo na nga.
Kumuha siya ng kursong business management, major in marketing, at mga ilang taon pa nga ang lumipas kasabay ng kanyang pagtatapos ay ang pagbubukas ng isang malaking pagawaan ng leche plant sa may Cainta, bayan ng Rizal. Uy Brian, nandito na ako sa may leche plant factory. Nasaan ka na ba? Tanong ni Jonathan sa kaibigang si Brian. Nang araw kasi na iyon, ay nagpasya silang mag-apply bilang packer sa malaki at kakabukas pa lamang na factory. Hindi kasi nakapagtapos ang dalawa sa kanilang pag-aaral dahil sa ugali ng mga itong bully at palaway ay na-kick out ang mga ito sa universidad na kanilang pinapasukan. At ang masama pa nito ay blacklisted sila sa lahat ng eskwelahan dahil palagi sila ang pinagmumulan ng gulo. Pre, nandito na ako. Sagot naman ni Brian sa kausap ni si Jonathan. Nang magkita na ang dalawa, ay sabay silang naglakad papasok ng building kung saan sila ay mag-a-apply. Pre, naalala mo ba nung elementary at high school tayo? Meron tayong kaklase noon na nagtitinda ng leche plan, hindi ba? Pagbabalik tanaw ni Jonathan. Oo. Sino nga ba yun? Saglit na napaisip itong si Brian nang bigla nitong maalala ang pangalan ng kaklase niya. Si Carlo. Bakit pare? Iniisip mo ba na sa kanya itong factory nito? Imposible pare. Baka nga hindi rin yun nakapagtapos ng pag-aaral eh. Ang sabihin mo, baka dito siya umaangkat dati. May pagmamataas na sabi ni Brian. Ako, imposible yun, Brian. Kakatayo lang ng factory na to eh. Wala pa nga tong isang taon eh. Tignan mo nga mas hiring sila. Saad naman ni Jonathan sa kaibigan. Sus, hayaan mo na nga yung si Carlo. Sa dinami-rami ng maaalala mo. Yung tao pang kinaiinisan ko pa ang binanggit mo. Asar na wika ni Brian sa kaibigan. Bakit ba ang init-init ng dugo mo doon, Brian? Takang tanong ni Jonathan. Hindi ko nga rin alam eh. Basta pag nakikita ko yung pagmumukha nun, kumukulo talaga ang dugo ko. Ayaw ko sa mga katulad niyang paawa effect. Maya-maya pa, ay naputol ang usapan ng dalawa nang may biglang magsalita at ipinakilala ang may-ari ng factory na kanilang papasukan. Halos mabuwal na lamang ang dalawa nang malamang si Carlo Vargas pala na dati nilang kaklase ang nagmamay-ari ng malaking factory ng leche plant. Sa sobrang kahihiyan, ay lumabas na lamang ang dalawa sa gusali na iyon. Hindi nila matanggap sa kanilang mga sarili na ang dating inaaping kaklase ngayon ay may-ari na pala ng isang sikat at napakalaking pagawaan ng leche plant. Hiyang-hiya si Jonathan sa kanyang natuklasan, habang itong si Brian naman ay galit ang nararamdaman dahil ang dating binubuli niya ngayon ay mas mataas na sa kanya ang estado ng buhay. Mula nga ng araw na iyon, ay lalo pang nakaranas ng hirap ang dalawa dahil walang ni isang kumpanya ang tumatanggap sa kanila. Dahil bukod sa wala silang natapos, ay kilala talaga silang nanghahamak ng kapwa. Samantala, masayang-masaya ang pamilya ni Carlo sa tagumpay na natamo ng kanilang anak. Dahil doon, bilang pasasalamat, ay nagpakain sila sa mga tao sa dati nilang tinitirhang lugar. Kasabay noon ang blessing ng kanilang bagong bahay. Nabalitaan naman ito ni Aling Berta na noon ay nakatira na sa kanilang probinsya. Lumuwas lamang ito para pagbigyan ng imbitasyon ni Carlo sa kanya. Carlo, iho, natutuwa talaga ako sa tagumpay na narating mo. Naiiyak na wika ng matanda. Naku, maraming salamat po Aling Berta at dumating po kayo. Una sa lahat ay sa iyo po talaga ako nagpapasalamat dahil sa pagtitiwala niyo po sa akin. Kung hindi po dahil sa inyo, at sa tulong nyo, ay wala po ako ngayon sa kinalalagyan ko. Wika ni Carlo, sabay abot ng sobra sa matanda. Ano ito, iho? Takang tanong ni Aling Berta. Nagulat siya nang buksan at makita ang laman nun. Diyos ko, napakalaking halaga naman ito, Carlo. Hindi ko matatanggap ito. Tanggi ng matanda. Naku, Aling Berta, sige na po, tanggapin niyo na po yan. Kung tutuusin nga po ay kulang pa po yan sa naging tulong niyo sa amin ng pamilya ko. Saka alam ko po na kailangan niyo po yan. Pagdagdag po yan sa pagpapagamot ng asawa niyo. Wika ni Carlo. Nako iho, hindi naman ako humihingi ng kapalit. Masaya ako sa mga naitulong ko sa iyo noon. Bukal sa puso ko ang mga itinulong ko sa iyo noon dahil alam kong meron kang potensyal. At hindi nga ako nagkamali iho. Ito'y may haman ka na talaga.
Talagang ang layo na ng narating mo, iho. Natutuwa ako para sa'yo. Pero sige, iho. Kung talagang ibinibigay mo ito sa akin at para sa akin ito, maluwag sa puso kong tatanggapin ito. At talaga namang ipinagpapasalamat ko sa Diyos na ikaw ang binigay niyang instrumento para sa pangangailangan ng aking asawa. Naiiyak na sambit ni Aling Berta. Niyakap naman siya ni Carlo at muling nagpasalamat dito. Naku, Manang Berta, huwag na po kayong umiyak. Para po sa inyo talaga yan. Tuwang-tuwa naman ang matanda at ang buong pamilya. Mula nga ng araw na yon, ay tuluyan ang nakilala ang leche plan nitong si Carlo. Naging matulungin na rin siya sa mga taong nangangailangan, lalo na sa mga batang may pangarap sa buhay. Dahil sa kanyang kumpanya ng leche plan, ay maraming tao ang nabigyan ng trabaho. Maraming tao ang natulungan nitong si Carlo. Kahit pamalayo na ang kanyang narating, ay hindi pa rin nagbabago ang kanyang napakabuting puso. Sa kwentong ito, ay marami tayong mapupulot na aral. Isa na nga riyan, na huwag tayong tumigil sa pag-abot ng ating mga pangarap. At kapag naabot na natin ang ating mga pangarap, huwag nating kakalimutan ng mga taong naging bahagi nito at naging daan para magtagumpay tayo sa buhay. Higit sa lahat, huwag nating kakalimutang pasalamatan ang Panginoong Diyos na nagbigay sa atin ng biyaya. Nawa ay maging inspirasyon ang kwentong ito sa bawat taong nakapakinig.